Nung pong ako'y bata pa, mayroon akong isang tanong na hindi ko maunawaan at hindi ko alam ang sagot. Marahil ay nagkaroon din po kayo ng pagkakataon na natanong ang tanong na ito o di kaya naman ay hanggang ngayon ay tinatanong nyo pa rin. At yung pong tanong ko nung ako'y bata, kailangan ka bang masaktan pag ikaw ay nagmamahal? O pag ba ikaw ay nagmahal, kailangan ba talaga na ikaw ay masaktan? Ito po ay tanong na tila bagang hindi natin mahagilap, hindi natin kayang bigyan ng saktong kasagutan. Kaakibat pa talaga ng pag-ibig ang paghihirap. Marahil sasabihin ng ilan sa atin na kung kaakibat lang din naman ng pag-ibig ang paghihirap, mamabutihin ko na hindi na lang magmahal. O di kaya naman, para dun sa mga nag-iisip na mag-asawa, sasabihin nila, mas maganda na lang siguro na maging single for life. Kung hahantong lang din naman ang aking pag-ibig sa paghihirap. Sa pagkamatay po ng ating Panginoong Hesukristo, binigyan niya ng bagong kahulugan ang pag-ibig. Sabi po ni San Buenaventura na ang tunay na dahilan ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos ay hindi para iligtas tayo sa ating mga kasalanan, kundi dahil sa pag-ibig. At sabi niya, hindi ganon kabrutal ang ama sa kanyang anak na gagawin ang anak na pambayad puri. Kundi sabi niya, sa simula't simula pa lang ng paglikha, maliwanag sa Diyos na ang ikalawang persona, ang kanyang anak ay magkakatawang tao. At sabi niya, kahit pa nga hindi nagkasala si Eva at si Adan, magkakatawang tao pa rin si Kristo. Hindi para iligtas tayo, kundi upang tayo ay lalong pabanalin. At para sa Kanya, ang pagkamatay ng ating Panginoon sa krus, ang pag-aalay ni Kristo ng Kanyang sarili, ang pinakarurok, pinakamataas na ekspresyon ng pagmamahal na mayroon siya sa atin. At dito po natin maunawaan na ang pagmamahal ay palagi lamang naghahangad kung ano ang ikabubuti ng kanyang minamahal. Naalaala ko po, nung ako po ay bata pa, sakitin po ako. At sa tuwing ako po'y may sakit, yung nanay ko palaging nandun sa tabi ng higaan ko. At madalas, ibinubulong niya sa akin. Sabi niya, anak, kung pwede ko nga lang akuin yung sakit na nararamdaman mo. Kung pwede nga lang mapasa akin yung paghihirap na nararanasan mo. Ito po yung pinag-ugatan ng tanong ko na kailangan ba na pag ikaw ay nagmahal o kapag ikaw ba ay nagmamahal ay dapat kang masaktan. Pero sa pagkakataon pong ito, nabaliktad yung sitwasyon namin ng nanay ko. Ang nanay ko po ay mayroong stage 4 cancer at ngayon po ay madalas na yung sumpong nung pain sa kanya. Halos hindi na po tumatalab yung gamot o kung tumatalab man po yung gamot na ibinigay sa kanya ng doktor niya, tumatagal lamang ito
ng 4 hanggang 6 na oras. At pagkatapos nito, in pain na naman siya. At habang katabi ko po siya, kita ko yung kanyang paghihirap at bilang kanyang anak, wala po akong magawa. Hindi po siya nagreklamo. Nakikita ko lang ang simpleng pagluha at ako naman ang bumulong sa kanya. Nasabi ko, kung pwede ko nga lang pong akuin ang paghihirap na mayroon kayo, ginawa ko na. At sa pagmamahal na mayroon po ako sa aking nanay, sinabi ko po sa kanya, maraming salamat, Nay, sa lahat. Maraming salamat sa pagmamahal, pag-aaruga, pag-aalaga. Nagawa mo na po ang dapat mong gawin. Naging ka pong isang mabuting ina. 6 months old pa lang po ako nang mamatay ang aking tatay at siya na po ang nagbata ng lahat ng sakripisyo at responsibilidad ng isang magulang. At ibinulong ko po sa kanya, sabi ko sa kanya, kung kailangan mo na pong umalis, pwede ka na pong sumama kay tatay. Okay na po ako. Nagawa niyo na po yung dapat niyong gawin. Naibigay niyo na po sa akin yung buhay na ninanais ng Diyos para sa akin. Hindi po madali na bitawan yung mga pangungusap na yun. Hindi po madali na sabihin, Nanay, you may now go. Pero dahil po sa pagmamahal, dahil ayaw ko nang makita siya na nahihirapan, dahil ayaw ko na makita na siya'y nagtitiis sa kanyang sakit at mga sakit, yung pagmamahal na yun, masahangarin mo na mag-let go, masahangarin mo kung ano ang ikabubuti ng minamahal mo. At ngayon ko po naunawaan yung sagot sa tanong na minsan kong itinanong nung ako'y bata. Kailangan ko bang masaktan kapag ako'y nagmamahal? Hindi po ako nasasaktan dahil ako'y nagmamahal, kundi dahil po sa pagmamahal, mas pinipili natin kung ano ang ikabubuti ng ating kapwa-tao, kung ano ang ikabubuti ng mga minamahal natin kahit dumating po yung punto na handa tayong magsakripisyo, handa tayong mamatay para sa kanila. Dahil ang mahalaga po, yung mga minamahal natin ay magkaroon ng buhay. Maranasan ang kaganapan ng buhay. Ito po yung ginawa at ipinakita sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po biro yung kanyang pinagdaanan. Sabi po nung tradisyon, ang ating Panginoong Hesukristo ay may sugat na humigit kumulang 5,000. Mahigit 5,000 ang sugat na mayroon sa katawan ng ating Panginoon. Pero lahat ito ay binata niya. Kahit po siya'y naghihirap sa kahuli-hulihang pagkakataon, sinusubukan niyang ipaunawa kay Pilato, iligtas si Pilato, gayon din yung mga tao na nag-aakusa sa kanya na siya'y ipako sa krus. Na hanggang sa kahuli-hulihang pagkakataon, sinusubukan niyang ipaunawa sa kanila na hindi siya dumating bilang threat
sa kanila, kundi upang bigyan sila ng panibagong buhay. At marahil ito po yung hinihingi sa atin ng pagdiriwang na ito. Muli nating kapain sa ating mga puso. Tunay ko bang naranasan, tunay ko bang naramdaman ang pagmamahal? Saan, sinong tao ang nagparamdam nito at kailan ko naramdaman na ako ay tunay na minahal? Yung pagmamahal na walang panunumbat, yung pagmamahal na hindi nansisisi, yung pagmamahal na kayang yakapin ang ating kahinaan at kakulangan bilang mga tao, yung pagmamahal na hindi sumusuko. At sa oras na makapapo natin sa ating mga puso ang karanasan na ito ng pagmamahal, mayroon na po tayo ngayong dahilan at lakas para magmahal sa ating kapwa-tao. Kahit po tayo nasasaktan at nahihirapan, magmamahal at magmamahal tayo dahil ang ating pagmamahal ay higit kesa sa paghihirap, higit kesa sa limitasyon, higit kesa sa kahinaan. Mayroon pong forever dahil ipinakita sa atin ng Diyos na mayroong katapusan man dito sa lupa pero may buhay na walang hanggan. Kaya nga po sinasabi natin o ang translation ng death sa Tagalog ay hindi kamatayan kundi sumakabilang buhay. Bagamat magtatapos ang ating paglalakbay dito sa lupa, pero papasok tayo sa panibagong buhay sa piling ng Diyos. Hinahangad po ng Diyos na tayo balang araw ay makapiling niya, kung saan ang love story natin sa ating mga mahal sa buhay, ang love story natin sa Diyos ay magpapatuloy for all eternity. Sana po sa pagdiriwang natin ng Biyernes Santong ito, tingnan natin, kapain natin sa ating mga puso, nasaan yung pagmamahal. Sa pagkakataon pong ito na ang mundo ay binabalot ng kadiliman, ng digmaan, ng pagiging makasarili, pagtitake advantage sa ibang tao, tayo nawa ang magsilbing kabutihan na magbabahagi sa ating kapwa-tao. Huwag na po nating dagdagan ang sugat ni Kristo. Huwag na po nating dagdagan ang kanyang paghihirap. Sa halip, tayo na mga nakaranas ng kanyang paghihirap at nakiisa sa kanyang paghihirap dahil tayo'y nagmamahal, sana patuloy tayong magbahagi nito. Amen.